Alright, magandang gabi Pilipinas. So, isang mainit na pagpupugay sa lahat ng ating mga kababayan sa sambayanang Pilipino, mga kababayan natin na nasa iba't ibang dako ng ating kapuluan. So, ang nakikita nyo mga idol ay mula sa GMA7. Bago sa ating pag-uusapan, pakinggan muna natin ang balita ng GMA7, kung saan matalino talaga itong si BP Sara. Oy, matalino man ang matching, naisahan din. So pakinggan muna natin kung bakit idideklara ni Vice President Sara Duterte ang kanyang sarili as a designated survivor. Ay. Paano na yan, Junior? Hindi may nalagaan yung Vice President mo, Alam mo naman na ang tunay na nagdala sa iyo ay isang Duterte. Ito na, pakinggan muna natin mga idol. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Oras ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice Presidente. Kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22 si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroon ay maaari siya magsilbing pasamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng designated survivor bill noong 2019 sa dating Senator Panfilo Lacson, pero wala man sa batas. Sinabi ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala, ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession ng pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman yung role doon eh. Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them, ano pa tayong presidente? Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, parang pabiro lang yan. Joke lang yan. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig pabiro eh. So, but of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig na because of that, then we have to do additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat na posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi daw dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng Pangulo. Wala akong alam na absent eh. Nag-absent ang Vice President. Based on our records po, wala absent. First time po yan. Sa isang bahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon Alright. I will appoint myself as designated survivor. Matalino talaga, So yan ang naging pahayag mga kaibigan ni Vice President Sara Duterte, kung saan tinanong kung siya ay lalahok sa isang mahalagang pagtitipon ng isang presidente, kung siya ay dadalo sa okasyon ng isang presidente. Naisahan din si Junior mga idol. So palakpak ngayon yung mga DDS. Oy, kaway-kaway sa mga DDS dyan. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang vice presidente ay hindi a-attend sa State of the Nation Address ng isang presidente. And kauna-unahan ay, Junior. Kauna-unahan mga idol na narinig ng sambayan ng Pilipino na ginamit ang kataga ng isang vice presidente na I will appoint myself as designated survivor. So, ganyan mga idol, kalalim mag-isip. Ganyan kalalim mang-asar, ganyan ka-smart pumili ng isang dahilan
na sasabihin sa madlang people, siguro sa parte ni Dayunyor, parang isang sampal mga idol sa isang presidente na yung kanyang vice presidente ay hindi attend dahil I will appoint myself as designated survivor. Mga idol, so kaway-kaway sa ating mga kababayan na nananatiling loyal sa ating mga ka-DDS. Oy, gandang gabi sa inyo mga idol. Unang-una, sa mahalagang pagtitipon sa ulat ng Pangulo, mas magandang hindi magpakita ang isang vice presidente sapagkat ano bang iulat ng isang presidente sa sambayan ng Pilipino? Isa lang ang ibig sabihin yan mga idol. Ibig sabihin, si VP Sara ay wala ng kabilib-bilib kay Dayunyor. Si VP Sara ay wala ng tiwala sa lahat ng mga tauhan ni Dayunyor. Yun ang malinaw na mensahe ng isang matalinong vice presidente. Pantakin mo. Gagamitan mo ng ganyang palusot. So iyak ngayon mga idol, yung mga bayaran dyan, ang akala nila aaten si VP Sara para mayroon silang pagpipistahan, pero smart talaga si VP Sara pagdating sa mga strategy. Kaya't nakakalungkot na ang dating unit team ngayon naging unitay, sapagkat Vice President Sara Duterte July 19 is no longer connected to the administration of Ferdinand Marcos Jr. So ibig sabihin malaya siyang gumawa ng kanyang mga programa alinsunod sa mandato ng taong bayan, na walang magdidikta sa kanya at walang pangingilagan, sapagkat ang kanyang gagawin ay naaayon sa kanyang mandato bilang isang inihalal ng sambayanang Pilipino na may pinakamataas na rating at pinagkakatiwalaan bilang leader ng bansa mga idol. Ngayon sa parte ni Dayunyor, isang kahiyahiya bilang isang presidente na dating unit team ngayon ay humiwalay sa administrasyon. Bakit? Bakit? Yon ang masakit at malaking katanungan ng sambayanang Pilipino. Kung ano man ang mga dahilan mga idol, unang-una, alam na ng taong bayan ang kasagutan. Pangalawa mga idol, hindi na masikmura ng Vice President ang ginagawa ng mga tauhan ni Marcos laban sa kanya. Ngayon, may pahayag din ang kanyang pinsan, itong si Romualdez. Pakinggan natin mga idol kung hindi ba katawa-tawa yung kanyang sinabi. So pakinggan natin mga idol. Siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon, at ilatag ang mga plano para sa inaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihingan namin ng reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. First time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon, at ilatag ang mga plano para sa inaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihingan namin ng reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon, at ilatag ang mga plano para sa inaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hinihingan namin ng reaksyon kaugnay nito si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali Nagtuto, 24 oras. So, ang sabi mga idol ni Speaker Romualdez, isang mahalagang okasyon ng isang Pangulo na dapat daluhan ng isang Vice Presidente upang ipakita ang pagkakaisa ng mga leader ng bansa. Ayos ka lang. Ayos ka lang, Romualdez.
Pare-parehas ata may tupak sa ulo yung mga nasa posisyon ngayon eh. Ang sabi niya, upang ipakita ang pagkakaisa ng mga inihalal na leader ng bansa, kaya kailangang dumalo. Dapat dumalo ang isang vice-presidente upang ipakita ang mga programa na ilalatag ng gobyerno. Hoy! Alam mo, Mr. Speaker, sabi nga ng mga Pilipino, kahit hindi lahat nakapag-aral, hindi mo pwedeng bulahin. Lalo yung mga kababayan natin na medyo may edad na, hindi mo na pwedeng bulahin. Kahit politiko ka, hindi ibig sabihin na kaya mong paikutin ang mga Pilipino. Maling-mali ka po doon. Sa bawat sinasabi mo, pinupulot ng mga Pilipino ang mga katagang pwedeng ihampas sa iyo kung sakaling ikaw ay haharap sa isang pagpupulong o kung ikaw ay tatakbo sa mas mataas na posisyon. Tandaan mo po yan, Mr. Speaker. Ang mga Pilipino ay hindi bubo. Hindi mo na mabibilog ang ulo ng mga Pilipino, lalong-lalo na ikaw na markado na ng taong bayan kung gaano mo yinurakan at binalahura ang bansang Pilipinas. Ngayon pa nga lang speaker ka pa nga lang ng Kongreso, pero yung ginagawa mo ay hindi na katanggap-tanggap sa taong bayan. Ngayon sasabihin mong upang ipakita sa taong bayan na nagkakaisa ang mga leader. Oy, utot mo. Utot mo, blue. Sabi ng mga kaibigan ko. Kung mayroon mang dapat sisihin dito, kung may dapat mang hambalusin dito, ikaw at ang pinsan mong si Da Junior. Kung mga Pilipino lang masusunod, matagal na kayong pinalayas. Pero hindi magawa-gawa ng mga Pilipino dahil sa umiiral na batas na nagpoprotekta sa inyo bilang elected official. Pero kung ang mga Pilipino ay tatanungin, abay, sawang-sawa na sa mga pagmumukha nyo dahil sa ginagawa nyo sa sambayanang Pilipino. Kung ikaw ay isang matinong leader, uunahin mo yung kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bigas pa nga lang, pinapaikot mo na. Kung ano-anong ginagawa mo, may nakalagay pang pangalan mo. Hindi ka ba nahihiya na pira ng taong bayan, pira ni Juan de la Cruz, sumayad lang sa kamay mo, ngayon, bibili ka ng bigas, papangalanan mo pa. Saan ka ba nakakita? Mahiya ka naman sa balat mo. Kaming mga Pilipino na naghihirap, lalo na yung mga OFW na naghihirap sa pagod, sa puyat, sa pangungulila, kami hindi natutuwa sa inyong pamamalakad sapagkat ginagamit mo ang iyong posisyon bilang isang speaker sa mababang kapulungan upang gamitin sa iyong personal na ambisyon. Anyang ka na sana dapat ipinakita mo sa taong bayan na mas magaling ka kaysa sa pinsan mong presidente. Ipinakita mo sana sa taong bayan na mas magaling ka sa aming vice-presidente. Pero hindi. Ikaw ang humuhukay ng sarili mong libingan sa iyong political career. Yan ang nakikita ng taong bayan. Simpleng bagay lang. Bigas lang ang kailangan nyong patunayan kung talaga kayong may malasakit sa taong bayan. Ibaba nyo lang ang presyo ng bigas, panalo na kayo. Pero hindi. Pinaglalaroan nyo ang sambayanang Pilipino kung ano-anong mga paik-ik ang ginagawa nyo. Pero hindi mo alam na ang taong bayan ay lalong nasusuklam sa inyo. Kaya't kaming mga DDS, mga idol, wala kaming ibang tinitingala bilang isang leader kundi isang Duterte, sapagkat napatunayan sa pagsisilbi ng kanyang ama, napatunayan sa siyudad ng Davao. Ikaw, ano bang mapapatunayan mo bilang isang congressman dyan sa iyong distrito? Baka dyan sa iyong distrito, kaliwat kanan ay walang bilib sa iyo. Yan ang nasa isip
ng taong bayan. Kung ikaw ay isang magaling na leader, mga idol, una mong paunlarin ang distrito mo. Upang sa ganon, humarap ka man sa sambayan ng Pilipino, mayroon kang ituturo. Ito ang aking pinanggalingan. Tatakbo ka sa mataas na posisyon. Halimbawa, nag-aambisyon kang senador, nag-aambisyon kang vice president, president. Ano ba yung ipapakita mong proof? Ha? Ano bang papakita mong proof na ikaw ay talagang karapat dapat na pagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino sa mas mataas pang posisyon? Pero kung wala, hawsyaw, abay, tigilan na natin ang kalokohan ito. Sapagkat hindi natutuwa ang mga Pilipino sa nangyayari sa administrasyon ng iyong pinsan na si Marcos, at hindi natutuwa ang sambayan ng Pilipino sa iyong pamamalakad bilang isang speaker ng House of Representatives. Magandang gabi, mga idol. Sumasaludo ako sa aming Vice Presidente sapagkat ikaw na, napaka-smart mong mag-isip sa iyong desisyon na hindi mag-attend sa State of the Nation ng presidenteng dati ay kasama mo sa UNITEAM. Pero ang problema, hindi ka inalagaan, bagkus ikaw ay yinurakan. Ngayon, puno na ang salok. Kaya't kailangan ng tumiwalag sapagkat tama na ang pang-aabuso at pangyuyurak sa iyong pagkatao. Salamat, mga idol. Mabuhay DDS forever. Huwag nating kalilimutan. Lagi nating suportahan anuman ang hakbang ng DDS, ng ating former president, ng kanyang mga anak. Alam natin na ito'y para sa kapakanan ng ating bansa at sa sambayan ng Pilipino. Magandang gabi. Salamat.